Hello, hello! Kumusta po tayong lahat? My name is Raquel and naka-base po kami ngayon ng family ko dito po sa Saskatchewan. Alright, ayan. So, I just want to share yung journey din po namin here in Canada, and officially we are Canadian citizens na po. Just recently, last week lang po kami nag-oath. Ayan. So, I just wanna share yung journey din po namin. In a way na makapag-inspire din po sa mga nandito. Ano po yung mga nag-aspire din para maging PR or Canadian citizens. Ayan. So, way back 2018 po ako dumating dito as a temporary foreign worker. Okay, sponsor po sa akin is McDonald's. So, sila po yung kumuha sa akin. So, direct, I don't know if you will call that direct hire, pero hindi na po ako dumaan ng agency and all that. Nagbigay po sila ng job offer sa akin. Ayan, so dumating po ako dito ng May of 2018. Ayan, so masasabi ko na hindi pa siguro ganun ka-stricto. Ano po, yung sa IRCC na hindi tulad po ngayon na pag low wage ka or mataas yung unemployment beyond 6%, hindi ka na makapag-reapply ng iyong mga work permit. Ayan, so kailangan mong humanap ng mga provinces or cities na mababa yung unemployment nila. Pag nasa food and service yung line of work mo, diba? Like Tim Hortons, ayan, or ayan nga, McDonald's, Dairy Queen, ayan. So, diba, mostly naman, kahit sabihin mong supervisor, yung position mo is most likely nasa below median wage pa rin yan. And, ayun, so, after lang ng, August of 2022, or 2019, sorry, August ng 2019 is permanent resident na ako at saka yung family ko. So actually ako lang pala yung nauna. Ako yung nauna dito, and then yun nga, nung na-approve na yung permanent resident namin, saka naman pumunta dito yung family ko. Although pwede sana na isabay ko yung family ko, ano, pero of course hindi naman namin alam, although may kapatid ako dito na nauna, hindi pa namin alam kung paano yung alam mo yun, yung galawan, yung paano ang hirap kasi pag karay-karay mo yung buong family mo na wala pa kayong idea kung anong klase ng pamumuhay dito, 'di ba? So yun, so my husband and I decided na ako muna yung mauna, and then pag na-approve na yung permanent resident namin, and then that will be the time na saka sila pupunta dito. At least may idea na ako, 'di ba? May notion na ako kung paano dapat ganito, ganyan, 'di ba? So ayun, so very blessed kasi it took only a year and 3 months akong naghintay for the approval of our permanent residency. So ayun, so 2019 August, hindi pa right away pumunta yung family ko dito. So ang ginawa namin is umuwi muna ako, nagbakasyon muna ako, and then pabalik kasama na sila. So
before ng lockdown noon, 2020, before mag-lockdown ang mga airports and all that, buti na lang dumating na kami dito sa Canada. So that was February of 2020. Okay, so yun, ayan, so PR na kami and all that. Mag-apply ng citizenship kasi tinignan ko naman yung mga qualification or yung mga eligibilities, na mamimit ko naman silang lahat. Ayan, so nag-DIY lang po ako sa pag-a-apply. As long as you upload all the necessary documents na hinihingi po, it's so very easy. Napakadali lang siyang gawin. It's online, it's all online. Meron din silang paper, pero I choose to submit our application through online. I think mas mabilis yun, di ba? Ayan, so yun, nag-apply din ako. July 30 nila na-receive yung application ko, and sunod-sunod na yon hanggang December 16 yung oath taking namin. So it took only July, August, September, October, November, December, like 4.5 months. Well, it depends sa office yata, kasi I joined some group ng yung about sa citizenship, and may nagsasabi doon sa Facebook, na group sa Facebook na nagsasabi doon na ang tagal na, 1 year na, wala pa ring update, ganyan. So we are just so blessed na in that span of time na-approve ka agad. So maybe depende sa volume ng applicant siguro, or as long as I guess ito yung pinaka-importante, as long as walang clear lahat yung, or maliwanag yung mga documents na sinasubmit ninyo, I guess ma-approve kagad yan. Kasi yung mga nakikita ko na iba is kailangan ng interview, ng phone interview, I guess, or personal interview. Meron din yung fingerprint. Ayan. So I don't know kung ano yung mga basehan nila kung bakit merong ganun. Pero sa amin, wala. Ay approve lahat yung mga tawag nito, yung sa language, ganyan, sa ano pa yun, yung sa tawag nito, yung prohibitions, ganyan. So approve lahat yun, and then schedule na ng oath taking namin. Ayan. So on our part, masasabi ko na napakadali, di ba? Napakadali lang. Pero depende naman, case to case naman sa bawat isa sa inyo. So to those who are aiming na or yung mga nag-a-apply ng kailangan permanent residency, ayan, so good luck po sa inyo. Sana ma-approve na yung mga PRs ninyo, yung mga naman nag-a-apply na citizenship. Hopefully patience lang, and then make sure write yung mga documents na in-upload po ninyo, na hinihingi po ninyo. And isa pang napaka-importante, dapat na na-meet ninyo yung days of stay ninyo dito sa Canada. And hopefully na magiging okay rin po, ma-approve din po yan.
Ayan. So, good luck po sa inyong lahat. Merry Christmas and Happy New Year po sa bawat isa sa atin. Thank you. Bye-bye.